nasa baba sa harap ng simbahan. Yan ang mapa ng Mindanao na dinisign ni Jose Rizal. Ilagay niyo sa harap ng simbahan ng Dapitan. Hello mga kasenyor, we just landed dito sa Dipolog at today we will going to explore ang siyudad ng Dapitan, Dapitan City sa Zamboanga del Norte. Puntahan natin ang lugar kung saan naglagi si Rizal when he was exiled. Puntahan natin ang ilan sa mga heritage structures, simbahan, plaza, mga lumang bahay at iba pang attractions ng City of Dapitan. So tara na, punta na tayo ng Dapitan. Let's go! Arrival. So we just arrived dito sa Central Terminal. So tayo. Ito na ang terminal ng Dapitan, Evergold. Hindi tayo sakay. Dapitan, Evergold. So next bus tayo. So nakasakay na tayo dito sa bus papuntang Dapitan. So hindi polo nandito sa Central Terminal ang kanilang terminal. Tignan natin gaano katagal ang biyahe kung magkano pamasahe.
Video pa ka dyan. Hindi, mamaya babalik pa ako dito. Ah. Mamaya pa ako. Tutulog muna ako sa Rizal Side. We're on our way to Rizal Side. Ang first destination natin ay ang Rizal Shrine and isang NHCP museo ni Jose Rizal sa Dapitan. Dito na tayo sa Rizal Shrine sa Dapitan. Amphitheater. Then meron na pala museum ni Sir Rizal. Bago to. That was last time. Next confusion. Mali parang ni Rizal. So nagbabasa siya. Nagsuswimming. Sumasakay sa kabayo. Kasi siya ang ni Rizal sa Dapitan. Oh, this is the original table of Sir Rizal. Original. Magsasaka daw pag Rizal. Naka-best pa rin Ay, ito yung pantulog. Ba't parang malaki siya dyan? May isip po natin kasi sir. Wala kasi ano sir. Yan yung mga comfortable na suits. Maluluwag. Opo. Maluluwag kasi wala kasi electric sir eh. Kaya wala. So original din to. Yes po sir. Tuxedo ni Rizal. Si Gambit na sir. Ito yung very famous painting. Okay. Kaya din ito pa ano. Na-discover niya dito sa lugar na to? Yes po sir. Ayaw ko. Siya yung pangalan niya. Kakaiba pala. Trees. Original nito naman nasa National Museum.
Pedro Guerrero. Nanalo si Rizal ng ticket, Yes po. 9736. At Sa yun yung Liper. pinang-budget dito para Pangbili po niya ng property. ng property. Binili niya itong property na to. 16 hectares to sir, nabili po niya sa halagang 18 pesos. 18 pesos, 16 hectares. Yes po, that time sir. Yan yung unang pasyente niya sir na ginamot niya, yung stepfather ni Josephine Bracken. Oo. Si George Stopper, tapos yung, ito naman si Josephine Bracken. Yung pangalawa pong ginamot niya, yung nanay po niya. Ito yung nanay niya. Tapos nag-sculpture siya. Ayan, nag-sculpture. Buti pala may kwento pala itong harap. Kala ko niya. Yun, so Tuloy din nagsasaka. siya ng sir, yung nag-sculpture siya, tapos nagtuturo siya ng mga estudyante niya. Tapos yung kaibigan niya na si Pio Valenzuela, doktor po. Si Dr. Pia Valenzuela. Tapos yung anak niya na siya naglibing sa sarili niyang anak. Si Josephine Bracken sana. So, nagkaanak talaga. Tapos, Na premature po siya. premature, nilibing na dito. Dito nakalibing? Yes sir, dito sir. Okay. Pero dati sir, wala kasing semento o kaya kaya hindi ma-identify kung Nasaan na? saan banda yun sir. Tapos yung naman yan sir, kasi si Rizal sir is member ng Mason, kaya yan, Oo. may pyramid po, Mga Mason. Mason po, yes sir. Tapos na ito Columbus, na ito sir. Mga Mason. So ito raw yung original bahay ni Rizal. Ito yung kanyang tinuluyan. Nasa residensya. Hindi naman replica but mostly nipagawa. And then, tali lang siya. Ito ang tawag dito? Sir, uway. Uway. Sa amin, lapat ang tawag. Yung bamboo. Yung tinatali. Presko siya. Bastonero. Lagyan na ng baston. Tapos lagayin din niya ng sombrero. Oo. Yung mesa niya na yun, nasa museum. Yung original. Ito mga hindi na to. Hindi na po. Ito kasi, ano na to? Sulat sir. 19th century na to. Yan si Josephine Bracken. Si Josephine Bracken. Isa po siyang Irish from Hong Kong. Kilala din siya. So itong bed, original o replica na? Kita na po. Design lang parehas. Oo. Ito yung kwarto niya. Yan naman yung CR niya. Okay, may sariling CR. Meron, pinatawag po siya ng artikulo type na design sa CR o lang inidoro or bowl. Lusutan lang. Po ka lang diretso sa butas na. Yan yung pinakalumang disenyo. Okay, so, Yan. may Diyan siya spring. kinuha ng source ng tubig papunta doon sa po niya. Itong bamboo sir yan, yung bamboo pipe na yan. Diyan siya nag-source papuntang kusinan niya. Okay. Ayan. Ang galing talaga. Ano siya? Hindi lang doktor, engineer pa siya. Yan yung pamaraan niya sir na magawa siya ng bamboo pipe para hindi na po siya mag-igib. So, nung araw, merong spring water na Yes sir, bumababa nature dyan. spring po yes sir. Tapos ang ginawa po niya sir, yung mga bato, ginaganyan po niya yung nakapile. Para yung tubig hindi po didiretso sa baba. Para po sa ganon may mag-stack dun sa gitna. Yung pamaraan niya. Galing. Let's go. Tapos yan ito yung tinatawag na veranda. Pwede kita picturean dyan sir ako. Sa- Picture. Ito yung kitchen ni Rizal. Kusina ni Rizal.
nakakatawa ko yung ito yung water source niya. Gravity galing sa spring water. Not sure kung authentic to, but these are mga terracotta. And then may lutuan. So ito yung original na ang bigat. And then kahoy. Maraming structure. Parang hospital to yung nasa taas na yun. Lawak nito. At ito yung century old tree. Pinakamatanda. Mas matanda para kay Rizal. Very interesting ang place na ito. Yan yung para mga hospital. Rizal. Retiro Rock. This is Retiro Rock. Retreat house. Ano pa yung pinaka-fishing village. So maraming kasamaan si Rizal talaga ng time na yun. Kami, kapitan. Ito yung nag-usap si Dr. Rizal at saka si Valenzuela. The visit of Pia Valenzuela in Dapitan. May pinag-uusapan yung dalawa. Very serious. Si Dr. Pia Valenzuela at si Rizal. Pinag-iisip siya. Ito yung pinag-clinic niya. Dito siya nanggagamot. Anong flavor mo? Charcoal, avocado, bingo, pwede assorted. Ano yung charcoal? Balat siya, mid sa balad ng mangustin, sir.
Ah, okay. Pwede ba charcoal lang? Pwede po. Sige, subukan natin charcoal. Magkano yan? 35 sir. Ah, sige. Try natin ng charcoal. Kala ko, uling talaga eh. Ano to? Charcoal ice cream. Charcoal ice cream. Uling. Uling. Hindi ano ro to. Mangosteen. Charcoal. Mangosteen. Okay, tikman natin. So, ang sabi sa atin, charcoal ice cream. Tikman nga natin. Mangosteen siya. Sinasabi ng charcoal, parang balat ng mangosteen. Kulay black oh. Pero masarap siya. Unusual. Dito ko na natikman yan sa may Visual Science sa Tapitan. So, now leaving Visual Science. Kasama natin si Julia. Kaya tayo dito tricycle. Papunta naman tayo na simbahan. Dumating na tayo dito, mamaya natin explore yung pinakabayan, yung simbahan. Hanap muna tayo ng makakainan, hindi pa tayo nagla-lunch. Hindi tayo ng makakainan dito. Simple trial court. Dito may makakainan, malapit sa school. Chicken, 40 pesos, rice 10 pesos, 50 pesos lang daw. Dito sa tapat na school. So dito tayo sa lugar kung saan nag-disembark si Jose Rizal. 1892 daw. So dito dumusad si Rizal. Sa pinaka-boulevard ng Dapitan. Yung mga ano na, peri na yan papuntang Dumaguete yan sa Dumataw. Nakakatawa dito sa Dapitan because of the school na left natin, Jose Rizal State University. Ang daming mga makakainan na fresh yung estudyante dito sa kanan. At ang bayan ng mga estudyante. Mura yung kanilang mga ano, lemon tea, 10 pesos. So, Pinoy. Need some drinks. We're back here at the plaza. Very interesting plaza. Well, according sa marker, the plaza was designed by Jose Rizal nang na-excel siya dito from 1892 to 1896. So marami tayong makikita mga traces ng mga design ni Rizal. Ito yung marker, isinaayos ayon sa plano ni Jose Rizal.
Diba? Then ito yung National Cultural Treasure ba? Marker niya. And then the Rizal Monument. Very interesting monument. May hawak siya ng doctors tsaka libro. Well, yan yung ginawa niya dito habang naka-exile. Then sa kanan natin ang simbahan ng Dapitan. Very historic to. Yung nasa baba sa harap ng simbahan, yan ang mapa ng Mindanao na dinisign ni Sir Rizal. Ilagay niya sa harap ng simbahan ng Dapitan. Ayan yung mapa. Yung mga nakalagay. This is Danusa, Placera, Surigao, Pili, Kapatbataan, Butuan, Ginoog, and of course, ang Camiguin Island, Cagayan, Balingasag, Iligan. Ang mapa ng Mindanao na naandito sa harap na simbahan. This is the marker from National Heritage Cultural Treasure. At the marker for the 4 years of Jose Rizal dito sa Dapitan. Prepare. Dito sa spot nito laging tumatay si Sir Rizal. Every Sunday during exile in Dapitan. Okay. Isa minsan, I don't know kung tumatin ba siya ng mas, just tumatay. Please prepare. Friends of the Sa aming mga lumang bahay. Pau Office ang Old Casa Real. Pau Office na siya ngayon. Ganda ng building.
ng building. Balik ulit tayo sa plaza. Sa magandang plaza. Sabi na itong mga kasya, puno ang kasyang ito. Lalo itong malaki sa harap natin ay tinanim noong panahon na nandito pa si Sir Rizal. So napakatanda na pala ng mga puno ito. Yan o, tinubuan na ng ano, ng mga dapo. Mga kasenyor, finally, naikot uli natin ang siyudad ng Dapitan dito sa Zamboanga del Norte. So, I'm glad na nakabalik ulit tayo dahil nakita rin natin ang yaman, ang heritage, ang culture at ang history ng bayang ito, Dapitan City. So, madali rin naman pala ang pagpunta. Ang ginawa natin, galing kasi tayo sa Manila, sumakay tayo ng pagdating natin ng airport ng Dipolog, pumunta lang tayo sa bus terminal at sumakay tayo ng Evergreen minibus papunta dito. Mura lang po sa 35 pesos. Pag senior, 28 pesos. Siguro, mga 15 to 20 minutes lang biyahe dito. So, ang ginawa natin, as soon as dumating tayo, total doon naman tayo binaba ng minibus sa tricycle terminal. Sumakay tayo ng tricycle papunta sa Regency Salt Shrine. Ang pump size, 25 pesos. Pero dinagdagan naman natin dahil mag-isa lang tayo. So, ang Rizal Shrine is under the National Historical NHCP. Isa to sa mga museum na pinapangalagaan ng NHCP. So, wala naman bayad siya at halos intact pa rin na. So, una natin pinuntahan yung museo sa New Rizal kung saan nakita natin may ilang mga artifacts tulad ng mga lumang damit ni Jose Rizal, ang ilang gamit na ginamit niya, ang kanyang mesa, ang kanyang desk. At nakita rin natin ng ang istorya na kambuhay kung paano siya namuhay dito sa Dapitan. At nakakatuwa dahil yung guard na nagbabantay sa NHCP sa museum is very knowledgeable. Marami tayong nalaman kwento sa kanya. Si Rizal pala ay nanalo sa lottery at ang yung napanalunan niya ay binili niya ng property na ngayon na ito na yung shrine na kung saan siya na-exile. And then isa rin po yung kwento narinig natin is nagkaroon pala siya ng anak kay Josephine Bracken. Pero premature ang bata kaya namatay kagat at ito daw na inilibing doon mo sa shrine. So marami pa tayo narinig na kwento sa kanya. At pagkatapos nun, inikot din natin yung bahay ni Rizal, yung replica, pero more or less daw similar doon sa original. So nakita din natin ang kanyang mga gamit, ang kanyang lutuan, ang kanyang kwarto, at ang kanyang CR na nakahiwalay. Nakita din natin yung kanyang clinic, ang dormitory, ang hospital, at iba-iba pang mga pwedeng mapuntahan kung kayo nagpunta sa shrine. So, mas visit ito pag kayo nagawi dito sa Zamboanga del Norte. Pagkatapos noon, sumakay na tayo ng tricycle pabalik dito sa poblasyon kung saan naroon tayo. Pero ang ginawa natin is
kumain muna tayo. Kumain tayo ng murang chicken, 40 pesos, tsaka rice na 10 pesos. Mukhang presyo estudyante. Dito pala lugar nito, because of the Rizal State University, isa university town. Marami nag-aaral, kaya maraming budget nila pag estudyante. Pinuntahan din natin yung lugar kung saan siya dumaong. Embarcadero yata ang pangalan noon. At nakitin natin na ang ganda pala ng view dito sa may Dapitan Bay. Tapos naman, bumalik ulit tayo dito sa pinaka-plaza mismo. Tinignan natin ang ilan sa mga structure na naandito. Ang monumento ni Rizal, ang marker na nagsasabing si Rizal pala ang nag-design ng plaza ito. Nakita din natin na relief map na din-design ng Mindanao na din-design ni Rizal. Pinasok din natin ang simbahan ng Dapitan, pinuntahan natin ang mga lumang bahay, ang lumang ospital at ang lumang munisipyo. So, marami palang pwedeng gawin dito kung kayo mahilig sa heritage at saka culture at saka history dito sa Dapitan. So, ngayon, mukhang na-accomplish na natin ang ating gagawin at tayo babalik na sa ating sa next destination. With that, maraming salamat sa pagsama sa atin. Bisitahin nyo ang Dapitan City dito sa Zamboanga del Norte at hindi kayo madi-disappoint dahil ang ganda talaga dito, napakalinis at very conscious sila about heritage and history. So, salamat muli, Travel While You Can. Until our next vlog, see you soon.